Maggadgad tayo ng mga 1.5 na medium size carrots. Tingnan nyo yung nagagadgad, oh. Galit na galit sa carrots. Ito po ang mga ingredients ng ating pansit. Meron po tayong 10 nilagang itlog. Kailangan din tayo ng chorizo de Bilbao. Mas maganda po itong maliliit kasi mas maamoy. Mas maganda ang amoy nito kaysa kumpara mo dun sa mga malalaki at mura pa. At meron tayong chopped garlic na mamaya ipiprito natin to kasi pantatoppings ito plus panggisa. Meron tayong 5 pirasong chorizo de Bilbao na chinap din ng maliliit. Celery, konti lang, pampaamoy. Pantatoppings mamaya, green onions. Ito na yung ginadgad na carrots. At saka itong atsuete or anato seeds, binabad na sa tubig. Chopped onions, panggisa. Meron tayong 1 kilong ground pork. Then, chicharong baboy. Mamaya ay ating itong durugin ng konti. Sotanghon, any brand ang gusto nyo. Tapos meron tayo rito 1 kilong pancit canton. And the rest, ginisa mix, black pepper. Maglagay po ng mantika. At piprito tayo ng bawang, pan-toppings. Ayan, nilagay na ang bawang. Ayan, medyo brown na. Pag masyado kasing mapula, mapait na. So, kailangan medium lang, medium, no? Golden. Bayaan mo na. Golden brown. Bayaan mo na siyang dyan, may init pa yan. Kaya pinatay ko ng apoy. Patay na yung apoy. So, ngayon, magigisa tayo ulit ng ng bawang. Kasi sisimulan natin na lutuin ang pansit. Ilagay ang 1 kilong karne ng baboy, giniling na baboy. Pwede po to sa pwede pong baka ito. O kaya manok kung gusto nyo. Giniling. Kung may matira niyan, pwede pang pang-ulam. Torta. Lagyan natin ng pampalasa. Magic sarap. Baka naman. Konting paminta. Nasa inyo po yun kung gusto nyo medyo maanong paminta. Lagyan na rin natin ng konting asin. Ayon po sa inyong panlasa. Papa-brownin natin to, di ba? Okay, halo-haluin po hanggang sa mag-brown. Lutuin. Alisin yung excess
excess water. Ah. Pag medyo brown na siya, isunod na ang chorizo. Hindi, naalis na yung excess. Excess oil. Lagyan na natin yung carrots. Haluin. Kailangan po ganyan ang itsura ha, yung medyo nagmamantika na. Wala na yung tubig niya. Para lumambot yung Sunod ng celery, pampaamoy, para sa kaalaman ng lahat, ang nagluluto po ay galing pa po ng Olonga po. Kasi ito po yung kanyang specialty. Lagyan natin ng sibuyas, dahon ng sibuyas. Isali natin sa ibang lalagyan at para mamaya buhos natin ng buhos. Magsalin ng tubig. Bale, ito pong step nito ay lulutuin na natin yung mga noodles. Susunod yung atswete. Bale, ilang pakete? Isang pakete, no? Ano na lang, pancha-pancha lang. Lagyan pa, timplahan na rin, ng ganyan-ganyan. Yan. At konti lang, pampalasa din. Pagkalasa lang. Ayan. Ginisa mix na naman. Baka naman. Nakakadalawa na kayo, ha? Lagyan din po natin ng patis. Yan, i-ready na po namin yung yung sotanghon. Hindi po namin binabad. Kundi parang binasa-basa mo lang siya. Kasi pagka binabad ng matagal ay lalabsa pag diluto. Parang hinugasan. Ilagay na natin yung yung sotanghon. Bali magdadalawang salang tayo, no? Yung pangalawa sa sotanghon na, no? Yung Yung kanton. Kung may gunting kayo, putulin nyo muna. Kasi masyadong mahaba eh. Pwede na ulit. Pwede na? Paininin na lang natin. Yan, dapat po yung na-absorb niya na yung tubig.
O depende sa inyo kung ano ang gusto niyo. Oh, another batch Para sa para sa canton. Same procedure din. Lagyan mo ng mga seasoning. Kaya nilalagyan asin, iba rin yung lasa ng may asin eh. May ano rin ang nakakatulong din ng flavor ang asin. Okay. So ito na. Lutuin natin yung canton. Bali pagka naluto na yung canton, isasama natin ito dun sa sa sotanghon. I-mix natin silang dalawa. Sali na natin. Bali nandyan yung canton tsaka yung yung sotanghon. Yan, maghihiwalay yung